Good day mga sir at welcome back na naman sa ating channel. For today's video, ayan at share ko sa inyo itong aming gagawin ngayon. Magdadagdag kami ng panel since ang bago nating inverter ngayon is DA 6 kW. Ito nga palang ginagamit ko na panel na to. Ayan, 450 watts, bali apat na yan, 2:2P sa 3 kW ko na NX100 ginamit. At ang gagawin natin is dadagdag tayo, tapos isi-series natin yan lahat. Bali apat na 450 watts na LB Topsun. So iba yung dalawang panel, so magkaibang size, diba? Kita niyo sa video. Tapos iba yung specs nya, yung dalawa, tapos yung dalawa naman iba rin yung specs, data nya, technical data. At ang gagawin natin, si-series natin. So ang tanong, pwede kayang i-series kahit iba yung mga data nya? So ang sagot naman is yes, pwede naman, basta konti lang diferensya. Pero pag nag-series kayo ng mga malalayo ng wattage, kaya gaya ng 550 watts, 650 watts, tapos i-series nyo sa 450, so malaking agwat ang wattage at yung specification nya o yung data label nya, technical data. So ang gagawin nyo is maghanap talaga kayo ng malapit-lapit na ganito, 450 or 455. 5 watts lang naman diferensya nito. Kaya kung nagdi-DIY kayo ng ganito, kung meron kayong upgrade, so na-doubt kayo na mag-okay yung kanya, so ito lang gagawin nyo na gaya ng nasa video. So 450 to 455 watts series, in series connection. So pwede lang talaga. Ayan, so ipapakita ko rin sa inyo yung technical data nito. Ipapakita ko sa screen. So konti lang naman yung diferensya nya sa BOC. So bali itong pwede namang apat na kuan sa 6 kW na DE, no? O apat na panel lang. So apat na panel, tapos 160 yung minimum na BOC nya para gumana yung ating DE 6 kW. Pero pag bumaba dyan, hindi yan gagana. Hindi yan kuan sa minimum BOC ng DE inverter 6 kW. So ayan, dinagdagan natin na para maabot naman ng 300. At ito naman yung luma na panel. Ayan yung kuha niya, no? Data, technical data. Tapos ito naman yung isa na LB Topsun. So magkaiba talaga. At ito naman yung bago. Magkaiba. So konti lang naman yung difference. Pero yung masusunod dyan, yun yung pinakabababa. Kung saan yung pinakabababa na technical data dyan, yan yung susundin niya. So okay, so yan, pa-sport ko na lang yung video. At yan, pakita ko sa inyo mamaya kung ilan yung BOC. Tignan natin, check natin. Kasi kahapon ko lang na konto. So ngayong araw na to, check natin ng alas 6 ng umaga kung ilan yung BOC nya. So ayan, so kailangan natin lagyan din ng grounding, no? So napaka-importante ng grounding. So dito naman pinagsama ko na lang yung grounding ng inverter at yung panel. Pero ensure natin na yung grounding number wire pala, kailangan yung gumamit ng number 10 kahit THN na wire. So yun yung ginamit ko dito. At bali yung wala akong kasing PVC pipe, so yung PE pipe na pang tubig na lang yung ginamit ko dito na pangkuan sa mga wires. Pero okay lang naman, matibay din naman yung mga PE pipe na lalagyan ng wire, ng PB wire. So ayan. At ayan, tapos dito napakahirap talaga pag mga ganito na kahoy yung mga 4 lanes at manipis yung yero. Dito sa amin, itong kuha namin is napakanipis ng yero, tapos kahoy pa. So hindi
kuan yung ating railings, no, hindi tuwid. Hindi gaya ng mga metal na kuan na 4 lanes, maganda kasi tuwid yung ating kuan. Kasi thick screw lang naman yun kukunin natin, tapos i-kuan yung papalitan ng L-put. Okay, so sinsya na kayo at hindi matuwid yung ating kuan. Hinahanap ko kasi yan yung kuan yung kahoy. Yung kahoy baluktot, kaya ganyan yung ating railings. Okay, so mga sir, pagkatapos pala nito, check natin yung BOC. Tapos abangan nyo rin yung upload ko ng GKBMS. So meron akong binubuo na nag-build ako ng battery na yung last upload ko, kasi nag-post din ako nung battery ng nag-top balance ako. Tapos ito yun yung battery na gamitin ko, at gamit natin din yung BMS na GKBMS. So yan, panoorin niyo din yun, at baka may ma-share din ako sa inyo sa mga baguhan at nagdi-DIY. First time kong gumamit ng GKBMS, so sana abangan nyo yun. Ayan, tapos pagkatapos na lang nito, upload ko na lang. So yun. Okay mga sir, so ayan, tapos na naming malatag yung apat na panel, o bali 5 panel pala yung nalatag na namin. Ayan, tapos yan yung puti, grounding. Tapos dito grounding na lang yung kulang natin dito. Mamaya pagkatapos nitong video, lalagyan ko na lang. Hindi ko na lang siguro kasi may ambon. So yan, papakita ko sa dulo ng video kung ano yung BOC nya. Okay mga sir, so ayan, umaga ngayon. Good day sa inyo. At alas 6 ng umaga. So dito tayo sa DC bolts. Ayan, check natin ang BOC. So wala tayong DC isolator, no, na ginamit. DC direct na lang to dito kasi wala din tayong budget. So pure DIY lang to. Ayan, check natin so taas sa taas yung galing sa panel. Check natin kung ano yung BOC nya, kasi 160 lang talaga yung nakaraan. So mahirap. At ito naman yung binild ko na BMS, no, na battery. Ayan, 277, 279. So umaga pa lang yan, alas 6. Ayun, so thank you for watching mga sir. At abangan nyo yung ating bibuild na 48 volts with GKBMS, at yun yung sunod natin. So good day, at see you on my next vlog. Thank you.